Ang ikalimang kabanata ng unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Ang mga bagay na ito'y iutos mo rin naman upang sila'y mawala ng kapintasan. Datapwat kung ang sino man na hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Huwag itala na gaya ng babaeng bao, samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki, na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang mag-asawa, na nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. At bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sambahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ng iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiit, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na nagsisipag-una sa paghukom, at ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan. Gayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag,
at ang mga di gayoy hindi maaaring ilihim.